Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ating pag-uusapan ang balita mula dito sa channel ni Melbs Castle. Alright, so sabi nga po niya dito mga babayan, nagulat ang China Coast Guard, PCG, nakipagbanggaan laban sa China, banggaan di inatrasan ng Pilipinas. Iyan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni Melbs Castle. Nandiyan po sa baba ang full video link, i-click nyo lang po at i-subscribe ang kanyang channel. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Nauwi sa banggaan ang pagpigil ng China sa marine research ng UP at Philippine Coast Guard. Nagpadala pa ang China ng warship at nagsagawa pa ito ng military drills. Grabe mga babayan, Ito po hinarang lang nila, yung mga UP researchers po, diyan sa West Philippine Sea, na nagkakandak ng research, doon sa mga isla, 'di ba? Pero nagpadala sila ng kanilang warship mga babayan, Napaka-OA nitong China talaga kahit kailan, Grabe, imagine ninyo, sangkaterba na yung Coast Guard na nandun, yung China Coast Guard. Tapos nagpadala pa sila ng kanilang Navy ship, warship ng China. Grabe yung ginagawa na to ng China talaga, Pero anong akala ng China? Matatakot tayo dyan. Tuloy at walang pake ang UP sa kabila ng pagbabanta ng China. Nagsimula sa onting girian. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. Hanggang sa napikon ang China at binanggana tayo. Hindi nagpatalo ang mga Pilipino at nakipagbanggaan rin tayo. Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us for safety. We have divers down. We have divers down. Ang mga pigil-hiningang sagupaan nangyari sa Skoda Shoal. Ang pinaghihinala ang pagtatayuan ng China ng panibagong military base. This is China Coast Guard. This is China Sea. Do you hear immediately? Do you hear? China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Sa sobrang Nakita ninyo mga babayan kung paano tayo palayasin. Diba? Yung pagsigaw sa atin, doon sa mga Coast Guard natin. Live here, Akala mo talaga kanila yung teritoryo na yun, At yung mga ginagawa nilang pangbabangga na yan, taliwas doon sa sinasabi nila na sila yung ng kapayapaan po dyan, Diba? Iniingatan nila yung kapayapaan sa South China Sea, Yun yung sinasabi lagi ng China, Pero makikita ninyo, yung mga agresibong ginagawa nila sa pamamagitan ng mga pagbangga doon sa mga rubber boats na yun. Nakikita naman natin na walang ginagawang masama. Itong mga tropa natin dyan at saka yung mga UP researchers na nandyan sa parte na yan. Diba? Nagre-research lang, chine-check lang nila kung ano na yung status ng karagatan natin na yan. Dahil nga marami na silang nakita na mga patay na corals po dyan, at mga corals na malapit na ring mamatay. Diba? Na tanda daw po di umano na may ginagawang illegal na activities itong China po dyan po sa parte na yan. Kaya masasabi natin na talagang may itinatago itong China pagdating po dyan sa mga karagatan na yan, dyan sa mga isla na yan. May mga tinatago silang activities po dyan na ayaw nilang makita. Na ayaw na nilang mabunyag sa buong mundo na may binabalak na naman silang pagtatayo ng panibago nilang mga artificial island. Diba? Dapat binabantayan na talaga natin yung mga natitirang isla pa. Higpitan natin, mga kababayan, yung pagbabantay po dyan sa mga isla na yan. Dahil baka magulat na lang tayo isang araw, puro na po mga artificial island ng China ang nandiyan dyan. At tuluyan na nilang maangkin yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Pag nagkaroon po kasi ng mga artificial island dyan, wala na tayong magagawa. Magtatayo na sila ng mga base militar nila dyan. Mga runways, mga kababayan.
Yan na po yung kanilang mga gagawin dyan. Kaya kailangan ngayon pa lang, nag-uumpisa pa lang sila, no, nababantayan na natin. Okay? So yan kasi, no, yung naging epekto ng pagyuko ng mga nakaraang administrasyon dito po sa China. Sumunod sila dun sa kagustuhan ng China. Sinunod nila yung sinasabi ng China na status quo. Diba? Tapos, yung China, kumikilos. May ginagawang illegal activities. Diba? So, sino ngayon yung hindi sumusunod doon sa status quo? Diba? Malinaw na sila mismo, hindi nila sinusunod yung status quo. No, na kanilang pinagsasabi na naging kasunduan daw ng Pilipinas sa China noon. Diba? Yung status quo na yan, na kanilang laging sinasabi, no, na may usapan ng Pilipinas at China, sila mismo yung sumisira doon sa usapan na yun. At binabaligtad lang nila na sinasabi nilang Pilipinas, no? Yung sumisira doon sa usapan na yun. Malinaw na malinaw yung kanilang mga propaganda dito, mga kababayan. Diba? Ewan ko na lang, no, bakit nabubulagan pa rin itong mga China, itong mga pro-China na to, mga kababayan, na talagang sinisisi nila o gusto lang nilang sisihin talaga yung gobyerno natin ngayon. Gusto nilang pagtakpan yung mga nangyari noong nakaraang administrasyon. Ba? Tuloy natin. Ng China at di mapigilan ang Pilipinas, nagpadala to ng Chinese warship. Agad-agad Warship nagpalipad pa. ang China ng Navy helicopter. Ang mas nakakabahala pa dyan, naglabas ang China ng hovercraft. Pag nadaanan ka nito, siguradong patay ka. Pero nananatiling buo ang loob ng Pilipino marine scientist. Isa lang raw Ilan tong sila? klaseng Tama lang. pananakot ng China. Pero di dito natatakot ang mga Pilipino. Para sa akin, this just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Skoda Shoal. Ang nakakadurog ng puso pagkatapos ng marine research, diniklarang 100% na wasak-wasak na ang Skoda Shoal. Wala na kahit isang mapapakinabangan dito. To the extent that what we saw, what we documented across all the area na nilangoy namin, almost 100% na patay na yung mga corals. And iba-ibang stages ng pagkamatay. The West Philippine Sea now is really in a very severe, alarming. Majority or almost all of the shallow water nung Skoda Shoal are now dead. Yung mga corals. So, given the trend, kasi walang exemption eh. There's no space na nakikita namin na may buhay pa na natira. So for me, ang interpretation ko dan ay that's really an ecological disaster for Skoda. Ayaw pa imbestigahan ng China ang pagwasak nila dito. Indikasyon na tatayuan talaga to ng panibagong artificial island ng China. We know na maraming activities na ginagawa doon ang China. Meron silang gustong gawin sa lugar na yon, kaya ang dami nilang pag-aaral na ginagawa doon sa lugar na yon. Kahit napakadami ng kalaban sa paligid, hindi talaga nagpadaig ang Pilipinas laban sa mga Chinese. Medyo outnumbered actually yung boats natin. Nakita nyo naman, pati yung Coast Guard nila, marami silang rubber boat. At nagpadala na rin sila ng speedboat actually. We were certainly worried for our welfare. There was a time when the three of us were already in the water, and the Chinese Coast Guard wanted to get closer, but we were already in the water. Nangako ang Pilipinas na poprotektahan at pipigilan nila ang China sa mga nais nitong gawin. Magkagulo kung magkakagulo, basta di papayag ang PCG sa pagbuo ng China ng panibagong artificial island sa West Philippine Sea. Mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation because we haven't noticed any progress dito sa reclamation nila. Kung ano ang size ng reclaimed areas na pinagtambakan nila, mula noon hanggang ngayon na nandun ang Philippine Coast Guard, hindi naman na lumaki. Pumapalag na tayo, di na tayo takot may pagbanggaan sa China. Kayo, pabor ba? Ibig sabihin lang mga kababayan, no, na epektibo, no, yung ginagawa nating pagbabantay, pag-check,
no, pag-ikot-ikot doon sa mga isla natin, no, yung pagiging ano natin, yung presensya, no, ng Philippine Coast Guard diyan po sa West Philippine Sea kahit outnumbered tayo, no. Epektibo pa rin dahil mga kababayan, napipigilan yung mga ginagawang illegal activities ng China po diyan. Isa na nga po yung reclamation ng kanilang ginagawa, no. Sino ba naman ang magtatambak dyan sa lugar na yan? Wala naman tayong ginagawang ganyan dyan. No? Sasabihin na naman dito ng China na gawa-gawa lang yung kwento. Ginagawa lang ng Pilipinas yung kwento. Pero ito may ebidensya, oh. Diba? Kitang-kita. No? Na may nangyayaring pagtatambak doon sa mga isla. No? Na bawal tambakan, nagbawal i-reclaim. Diba? Nasa international law po yan. At sila mismo, yung sumisira, no? Yung nagba-violate doon sa mga international law na yon, mga kababayan. No? So, paano ngayon to didepensahan ng China? Sasabihin na naman nila na Pilipinas gumagawa lang ng kwento. Kayo, anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment doon nyo dyan sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mops sa Mops TV. Peace. I'm out.